Dito kasi sa barko, alam nyo, kasi given na yan na ang marino talaga ay machismis, kumbaga. At palagi ko ito maririnig sa Misol kapag nag-usap-usap, nagkukwentuhan ko bakit kailangan mong mamili sa trabaho ba o sa negosyo. Kasi una-una, yung pagtatrabaho dito sa barko, ito talaga yung kumbaga yung pinaka bread and butter natin, lalo na pagdating sa maalon, masama yung panahon, nakapag-isip talaga yung mga kabaro natin na magbago na lang ng karir. At ang naisip magnegosyo, no? Pero sa tingin ko hindi mo kailangan mamili. Hindi mo kailangan mag-choose sa dalawa na 'yan. Bagkus pagyamanin mo ang bawat isa na pwede mo naman magawa parehas na may apply mo sa iyong buhay tulad sa ginawa ko sa aking sarili ay habang nagtatrabaho, habang masaya sa ginagawa ko sa aking trabaho, on the side ay meron akong mga maliliit na sinusubukan ng mga business which is hindi naman ganun kalaki pero nagpo-progress kahit pa paano yung mga kasi tandaan natin guys na itong negosyo na to na bubuuin natin kung sakali man na kung gusto mo mag-negosyo habang ikaw ay sumasakay sa barko hindi talaga yan hindi talaga magbibigay sa iyo ng pera yan. Sa gusto mo at sa hindi, ang trabaho mo pa rin sa barko ang magbibigay sa iyo ng yung basic needs ng lahat ng pangangailangan mo. Kaya wag mo asahan ito, sabi mo na ito na yung magsasalba sa iyo sa lahat ng pangangailangan mo. Never. Hindi talaga yan totoo. Hindi totoo yan. Mga guni-guni mo lang yan. At in the first, second, and third year talaga, wala yan siya ibibigay sa iyo na pera, kundi sakit ng ulo at saka problema. Medyo mag-ingat tayo guys sa mga ganyang decision making. Lalo na sa atin, yung mga kabara ko dyan na nagtatrabaho on board na naka-join ngayon tulad sa akin, yung thankful tayo. Kasi tuloy-tuloy yung trabaho natin, tuloy-tuloy yung income natin at guaranteed talaga yun na kikita ka talaga kasi may trabaho ka eh. So, you have to be thankful talaga sa habang ikaw ay may trabaho. Yung iniisip mo na gusto mo na mag-venture sa ibang bagay, pwede mo yan gawing on the side. Pero, wag ka talaga mag-desisyon na sabihin mo na titigil ka na sa pagbabarko or titigil ka na sa trabaho mo dahil mayroon ka naman savings kasi ang pagninegosyo kasi it's a different animal talaga. Mayroon kang ibang na skilled na pwede mo magamit no on the side na yan pwede mo yan pag-investan habang ikaw ay nakabakasyon, pwede mo siyang gawing business no or anything na pwede mo pagkakita. Hindi yun sa laki ng kasi iniisip kasi ng mga seaman na tulad sa akin dati, iniisip natin kung malaki yung ininvest natin sa isang bagay na yan, ganun din kalaki yung ibabalik sa atin. Which is napaka malaking yan, deception talaga sa atin. Hindi talaga yung totoo yun. Kaya mag-ingat tayo sa mga kwentuhan, mga usapan dyan sa Chromes kasi paminsan yung iba nagsasalita lang, yung iba nakikinig, paminsan nagkakaroon ng nagkakaroon ng stress sa isip natin na nag-iisip din na titigil na lang sa pagbabarko lalo na pag naka-experience ng masamang panahon, yung mga bad weather, yung alon nagsampahan na sa kuberta,
Ganyan, ganong mga sitwasyon at sukang-suka ka, no? Hindi ka makapahinga ng maayos. Kaya naisip mo na mag-negosyo na lang, no? Pero hindi siya magandang idea na sabihin mo na bitawan mo yung pagbabarko para magnegosyo ka na lang. Ah, medyo mag-ingat tayo sa mga usapan dyan sa Miss Hall, no? Kasi medyo yung iba na nadala lang sa hiya, kaya yung mga decision making na ginagawa ay hindi tama. Isa sa mga reminders ko guys sa inyo, no, na kailangan na pag-isipan muna natin ang mga bagay na bago natin na gawin, at hindi yung basta-basta lang tayo maniniwala sa mga nagsasalita dyan o mga nagkikwento sa Miss Hall tungkol sa kailan tayo titigil sa trabaho, kailangan na magbitaw na tayo sa ating trabaho at magnegosyo na lang, no? Hindi mo ba alam na pag bumitaw ka dito sa iyong trabaho ngayon, kung ikaw magnegosyo, posible talaga na magiging yan, darating sa point na ma-fail yan kasi wala kang kaide-ideya dyan sa pagnenegosyo eh. Marami na akong mga kasamahan na nag-try, no? At nag-stop talaga sa pagbarbarko, all in sila sa kanilang business, which is na hindi pa naman na working. Yung pang-araw-araw nila at ang basic needs ay doon nila inaasa lahat sa kanilang business na naipundar o itinayo, at ang nangyari ay bumagsak at na-fail. So ang pinaka solusyon na naman ay magbalik na naman sa barko. So yun, paminsan nahihiya na sila bumalik sa the same agency na pinuntahan nila dahil yung mga kwento doon na titigilan sila dahil magninegosyo, nadala lang sila sa mga kwentuhan dyan sa Cromis, no? At yan guys, no? Mag-ingat tayo, huwag tayo basta-basta maniniwala. Kailangan mayroon tayong personal na assessment kung tama ba yung narinig natin. Hindi tayo basta-basta lang na dahil narinig natin sa mga senior officer natin na nagsalit or yan ang ginawa niya, maniniwala na kagad tayo. Baka mga lang yan, mga posible na mga fabricated yan. Kasi kung titingnan mo at sa mga sinasabi, ay wala naman siya maipakita na totoong business na tumatakbo sa kanya. Puro lang lahat na kwento, ganito, ganyan. So, kailangan maging matalino tayo guys, no? Bago tayo maniwala sa mga bagay-bagay na yan. At saka, huwag tayo magpadala sa mga kwentuhan ng mga kwento na yung sinasabi nila ng mga kwento na walang kwenta. Huwag tayo basta-basta maniniwala dyan, no? Kailangan na usisain talaga natin kung ito ba ang papasukin ko, wala ba posible na maapektuhan sa gagawin mong desisyon, no? Siyempre, once na mag-decide ka na bitawan mo ang iyong trabaho, ay posible talaga na ang unang maapektuhan dyan ay yung pamilya natin, no? Kung sakali mag-desisyon tayo. Kaya be careful sa mga decision making natin. Kasi hindi yan hindi yan para lang yan sa atin, no? Para talaga yan sa pamilya natin yung ginagawa natin. Kaya ano man yung mga problema na na-encounter mo sa trabaho, lalo na sa barko, no? Ano lang yan, no? Adjust lang, kumbaga. Kasi wala naman talagang perfect eh. Kaya nga pinadala tayo dito sa barko para ayusin natin ang mga problema na ma-encounter sa operasyon ng barko. So kailangan natin na mag-adjust para magiging hindi naman perfect pero makorek natin yung mga problema
na ma-encounter sa operation. Kaya tayo pinadala dito. So, normal yan na maraming problema, maraming mga challenges, maraming struggles pagdating dito sa barko. Kaya wag mo isipin na pagdating ng medyo mahirap na ano ka na magnegosyo na lang ako ganito ganyan, hindi mo ba alam na once na negosyo ka or mag uh, mag-build ka ng panibago mong ng business mo, lahat ng oras mo ay nandoon na lahat sa iyong negosyo at hindi ka pa sure nakikita yan at hindi pa sigurado talaga na magiging successful ang iyong business, no? Kaya guys, no, ingat talaga tayo sa mga decision making natin. Kaya well, nag-success sa kanyang sa venture na pinasukan niya, pero hindi basta-basta, no, bumibitaw o binibitawan ang career, lalo na sa atin, no, mga seaman. Hindi basta-basta talaga natin mabitawan to ang ating trabaho. Kailangan na magbigay tayo ng mga may target lang tayo, pero hindi sabihin na with an instant mag-decide ka na dahil gusto mo na magnegosyo at mahirap yung trabaho sa barko, bitawan mo yung trabaho mo. Big mistake na ano yan, na move. So wag mo talaga gagawin yan. Kaya yan lang guys, no, ang mga mga kunting kwentuhan dyan sa Miss Hall, no? Mag-iingat lang tayo dyan. Siyempre, mahiya ka dahil nakabanggit ka na sabihin mo na titigil ka na sa pagbabarko. Which is na hindi mo naman sinalang-alang yung mga bagay-bagay at hindi mo kinonsider yung mga posible na maapektuhan sa iyong buhay kapag nagdesisyon ka na yan ang gagawin mo. Kaya yan lang guys. Paalam pansamantala for now. God bless you mga kabaro. Bye.